Ako si Maria at ito ang aking kwento. What were you are thinking? Coming home her without your bodyguards, without even telling me? Mataas ang boses sa sabi ni Sebastian habang nag-uusap sila ni Alexandra sa isa sa mga kwarto ng hotel suite na tinutuluyan ng pinsan. Kanina habang nasa biyahe sila patungo sa Pilipinas, kinondisyon na ng binatang sarili na kakausapin niya ng malumanay si Alexandra. But when he saw them laughing their way into the hotel unguarded, agad na bumalik ang inis niya kay Alexandra. Why? Ang unang panuntunan ng kanilang pamilya ay wag na wag lumabas nang walang kanilang mga bodyguard. Ang isang negosyo na kasing laki ng sa kanila ay hindi lumago nang walang mga kaaway. Mga kalaban na naghihintay lamang ng mga unguarded moments na susugod sa kanila. Humugot ng malalim na hininga si Alexandra. Nagpigil ng emosyon. Umuwi ako dahil sa kasal ni Ben. And why didn't you just tell me that? Bakit papayagan mo ba ako? Kaming umuwi ng anak ko kapag nagpaalam ako sa'yo? May himig ng pag-aakusa ang tinig ng dalaga. Hindi na niya napigilan. Sandaling bumadha ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Sebastian. Of course, why would I not? Really? Would you? Si Alexandra sa nangahamon na tinig. Tumayo na mula sa couch at tuluyang hinarap ang pinsan. Hindi ko gustong tono mo, Alexandra. It's like you're accusing me of something. Ani Sebastian. Nagbuhol ng mga kilay. Alexandra's scoff. Me? I am not accusing you of anything, Sebastian. Baka guni-guni mo lang yan o konsensya. Umigting ng panga ni Sebastian. Hindi niya sigurado kung may mga nalaman si Alexandra sa pag-uwi nito ng Pilipinas at kung meron man, hanggang saan. Wala pang binalita si Javier sa kanya. Hinihintay pa lang niya ang listahan kung sino-sinong mga nakasalamuha ni Alexandra sa pag-uwi nito. And before he can confirm anything, he must act innocent. Nagbuga ng marahas na hininga si Sebastian. Maybe I'm just tired then. Mahabang biniyahe ko, makarating lang ako kaagad dito. Well, tama ka. Baka pagod ka lang, Sebastian. You better take your much needed rest then. Ang mga taong masyadong abalay kailangan din ng pahinga. Makahulog ang sabi ni Alexandra bago naglakad patungo sa may pinto. Subalit hahawakan pa lamang sana ni Alexandra ang seradura ng pinto nang tumunog ang cellphone ni Sebastian. Nilingon niyang pinsan at pinanood ang pagsagot nito sa tawag. Hello? Ani Sebastian sa kontroladong tinig. Hindi inaalis ang tingin kay Alexandra ang nakamasid sa kanya. Si Javier ang nasa kabilang linya. Sir, nagpunta si Ma'am Alexandra sa bahay ng mga Smith. Nagpunta rin siya sa SGE kaninang umaga bago niya dinala sa amusement park si Aki. I think she knows, sir, ani Javier. Lalong umigting ang panga ni Sebastian. If Alexandra knows something, why was she pretending to know nothing? Sige, salamat, ani Sebastian kay Javier. Mabilis na pinutol ang tawag. Who's that? Kalmadong tanong ng dalaga. Si Javier, nagawa na raw niyang inuutos ko. May sasabihin ka pa? Pilit nang ngumiti si Alexandra kahit na humuhulagpos ng kanyang pagtitimpi. Si Jello, masyado siyang naniniwala sa'yo. And I have a feeling that when you push comes to shove, handa niya akong iwan sa ere para sa'yo. Sebastian chuckled. What can I do? The boy idolizes me. Nakita niyang kinabukasan ng kanyang potensyal kapag nagtatrabaho siya sa akin. Kapag lagi niya akong kasama, sana ganun din na nakikita mo sa mga bagay, Alexandra. Sa bagay, pare-pareho naman tayo ng dugo, hindi ba? Matamis na ngumiti si Alexandra. Of course, Sebastian, we share the same blood. That is, makahulog ang sagot ng dalaga. Gumanti ng ngiti si Sebastian, sinubukang ibahin ang usapan. Let's fly home tomorrow then. Or baka gusto na ninyong sumama kay na Aki at Jello sa Switzerland ngayon. Sa susunod na lang siguro, marami akong iniwang trabaho sa Villa Antonia. Besides, kahit na hindi ka nagpunta ngayon dito, we're flying back home tomorrow. I'm afraid you just wasted your time coming here. Dahil kahit na hindi mo kami sunduin, magkukusa kaming umuwi. Sebastian, unless what? Lalo nagbuhol ang mga kilay ng binata. Marahang umiling si Alexandra. Nothing, good night Sebastian. Sleep cousin, you look like you need lots of it. Anang dalaga bago tuluyang lumabas ng silid. Sir, hindi pa po ba kayo uuwi? Pukaw ni Victor kay Gilbert na noon nakaupo pa rin sa Sualva chair sa madilim na opisina ng boss sa SGE. Pasado alas 9 na ng gabi, subalit nagkalat pa rin ang mga gamit sa loob ng opisina. Hindi niya napigilan ang pagwawala ng boss ng pagtulungan nila ng mga kasama na pakawalan si Alexandra kanina. Subalit wala siyang pagsisisi sa kanyang ginawa
Kailangan may pumigil sa boss mula sa mga binabalak nitong gawin. Hindi niya na muli pahayaang malagay ito sa alanganin. He had seen Gilbert Romualdez downfall once at hindi na niya yun muling mapapayagan. Ganon din sina Karen at Skyler. Silang tatlo lang nakakaalam ng mga pinagdaanan nitong hihirap and they care so much for their boss to let that happen ever again. Bakit hindi ka pa umuuwi? Sinabi ko naman sa'yo na huwag ka nang magpapakita sa akin, hindi ba? You can all go to hell. Kayong tatlo ni na Skyler at Karen, singhal ni Gilbert. Inisang lagok ang laman ng alak ng crystal glass na hawak nito. Agad na gumuhit ang pait nun sa lalamunan ni Gilbert, subalit hindi kayang pauwiin ng pait at sakit na patuloy na sumusugat sa kanyang puso. Muli siyang iniwan ni Alexandra. Binilikan nito si Sebastian at anak nito sa lalaking lubos niyang kinamumuhian noon pa man. So what that makes him a loser over and over again? Ginawa naman na niya ang lahat, nagdusa na siya, subalit hindi pa rin sapat ang lahat ng kanyang naging paghihirap upang makuha niyang kapatawaran ng langit dahil sa mga ginawa niya kay Alexandra. Siguro yun na nga ang tadhana niya ang magdusa hanggang sa kanyang kamatayan. Kamatayan na kung darating sa kanya sa mga oras na yon ay malugod niyang yayakapin. Matuldukan lang ang sakit na patuloy na pumupuno sa kanyang dibdib. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan, sir. Alam niyo yan. Isa pa, hinahanap na po kayo ni Ma'am Sylvia. Nag-aalala po siya baka hindi na naman kayo umuwi kapag iniwan ko kayo dito. Paliwanag ni Victor. Kumirot ang dibdib ni Gilbert ng maalalang ina. Kailangan siya nito. Kapag nawala siya, alam niyang hindi nito kakayaning mabuhay ng mag-isa. Subalit, sir, dumating daw po si Sebastian Carpio kanina sa hotel na tinuluyan ni na Ma'am Alexandra. Our intel says that they are leaving tomorrow. Pukaw ni Victor kay Gilbert, maya-maya, pakiramdam ni Gilbert ay may sumuntok sa kanyang sikmura at nahirapan siyang huminga. Alexandra is now with Sebastian. Kahit na pagbali-balik ta rin niyang sitwasyon, yun ang mapait na katotohanan. They did that to him once, but he will never let that happen again. Nagangat ang tingin ng binata kay Victor na matyagang nakatayo sa kanyang harapan. Until when you will remain loyal to me, Victor? Until the very end, sir. Sagot ng assistant. Seryoso, gumisis si Gilbert bago muling nagsali ng alak sa baso. Mommy, I'm still sleepy. Ani Aki kay Alexandra habang binibihisan niyang anak para sa kanilang flight pabalik sa Italy. Mag-aalas 6 na ng gabi, subalit inaantok pa rin ang anak. Mukhang napagod to ng gusto kahapon sa pagpunta nila sa amusement park. Idagdag pa na nag-swimming din ito kaninang umaga. And the activities messed up with her son's sugar level. Ilang beses nag-fluctuate ang blood sugar ng anak. Good thing the ever-dependable glucose monitor was doing its job efficiently. Kaya minsan mas gusto na lang nasabay ang anak para hindi na tumapagod ng gusto. Pero si Aki ay bata pa lang, kailangan niyang i-explore ang mundo at magkaroon ng mga karanasan bilang isang bata. Kaya naman ilang araw si Aki ay ganun na lang nangangailangan ng pahinga para mabawi ang kanyang lakas. Okay lang, Mia Sol. Just let me change your clothes now and I will carry you all through the rest of our flight. How does that sound? Ani Alexandra. Humikap si Aki bago tumango. Ngumiti si Alexandra bago pinagpatuloy ang pagbibihis sa anak. Siya ang gumagawa noon dahil may pinagawa siyang iba kay Yaya Lynn. Bukod pa dito ang pagiging abala sa kanyang sarili kay Aki ay magpapababa ng pakikipagsalamuhan niya kay Sebastian. Hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya ito kinakompronta tungkol sa kanyang mga nalaman. Gusto niya makabalik na muna sila ng Italia bago niya sabihin sa pinsan ng kanyang mga nalaman. Alam niya sa kanyang puso na magkakaroon ng magandang paliwanag si Sebastian sa lahat ng bagay. Kaya naman pinipigilan niyang komprontasyon. Kailangan lang nilang maging handang dalawa at magpakalma ng emosyon. Okay, you're all done? Anunsyo ni Alexandra nang matapos bihisan ng anak. Muling humiga si Aki sa kama, niyakap ang favorite stuff nito. Kinuha naman ni Alexandra ang pagkakataong iyon upang magbihis at ayusin ang kanyang sarili. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarinig na siya ng katok sa pinto. Alexandra, handa na kayo ni Aki? We're going. Ani Sebastian sa labas ng pinto. Just a minute, anang dalaga. Mabilis na pinulot ang kanyang purse, kinargang anak na nasa kama pa rin. Bago binuksan ang pinto, nabungaran niya doon sa Sebastian, makahulugang tumingin sa kanya. Bago bumaba ang tingin kay Aki. How are you feeling, buddy? Are you okay? Ani Sebastian sa pamangkin na nakahilig, ang ulo sa balikat ng ina. Pagod tito, sagot ni Aki. Lumabi pa. You'll feel better when we're home. Ani Sebastian bago marahang hinaplos ang buhok ng pamangkin. Ready? Tanong ng binata kay Alexandra. Tangulang sinagot ni Alexandra kay Sebastian. Okay, sasabay sa inyo sa kotse sina Yaya Lynn at Mariko. Anang binata bago tuluyan naglakad palayo.
Nasa labas na ng silid ng mag-ina na magreklamo si Aki. Mami, may bag and may cup. Mabilis na tinignan ni Alexandra ang anak bago bumuntong hininga at humakbang pabalik na silid na kanilang tinuluyan. Agad pinulot ng dalaga ang kiddie bag ng anak at ang matching cup nito at pinasuot dito. Ang kiddie bag na yon ay naglalaman ng lahat ng kailangan ni Aki. Mga merienda, laruan at 1 linggo na kanyang mga gamot. Sinani niyang kanyang anak na huwag umalis sa kanilang bahay nang wala ito. Sinabihan na siya ng doktor noon that while juvenile diabetes is now fairly common, it is still life-threatening. And Alexander doesn't want to take chances kaya lagi may go-to bag ang anak. Good thing Aki remembered it. Yun ay isang posibleng krisis na naiwasan habang sila'y nasa ere. Gaya ng sinabi ni Sebastian, kasama nilang mag-ina sina Yayalin at Marco sa sakyan, na pag-aari mismo ng hotel na kanilang tinuluyan. Ang hotel na rin ang nag-provide ng driver para sa kanila. Habang patungo sila sa airport ay binaling ni Alexandra ang kanyang tingin sa labas ng sasakyan. Latag ng dilim at sinasalamin ng bigat ng kanyang naramdaman ng mga oras na yon. She's confused and hurt, gaya rin ng umalis silang 5 taon ng nakaraan. Ang kaibahan lang alam na niyang ginagawa niya ngayon. Naibili na niya kay Atty. De La Cuesta ang tungkol sa annulment nila ni Gilbert. Nakapag-abot na rin siya ng tulong sa pamilya ni Atty. Smith. Nadaragdag pa niya ang mga susunod na buwan kapag nag-upisa ng treatment ni Clarita. At higit sa lahat, bukas na ang kanyang mga mata sa katotohanan ng kahit si Sebastian hindi rin niya maaring lubos na pagkatiwalaan. Pakiramdam ng dalagi tila nagpipira-piraso ang kanyang puso sa nalaman tungkol kay Sebastian. It seems like he's trying to control her life, na hanggang ngayon ay napakalaki pa rin katanungan para sa kanya. Walang lohika ang makapagpapaunawa sa kanya sa mga kasinungalingan at pagmamanipula ni Sebastian. At kahit na gustong-gusto na niyang kumprontahin ito, natatakot siya sa maaari pa niyang malaman tungkol sa pinsan. Muling niyakap ni Alexandra si Aki na natutulog pa rin sa kanyang balikat. Umaasa siyang pagdating ng panahon, magkakaroon siya ng lakas ng loob na tanungin si Sebastian. Kailangan matapos na ito. It must. Nasa ganong pag-iisip si Alexandra nang biglang magsalita si Marco, na noon na sa passenger seat. Pare, bagalan mo, yellow light na, ani Marco. Ang tinutukoy ang stoplight sa madadaanan nilang intersection. Subalit imbis na makinig lalong binilisan ng driver ang pagpapatakbo sa sakyan. Pare, ano ba? Bagalan mo sabi. Si Marco sa mataas na tinig, subalit tila walang narinig ang driver. Lalo lang nitong diniinan ang apak na accelerator. Tinambal ng makaba si Alexandra, nilingon na sasakyan ng grupo ni Sebastian. Lihim na napamurang dalaga ng matantong nakapagitan ng ilang sasakyan sa kanila ni Sebastian. She cannot even scream for help. Stop the car! Stop the car! Sigaw ni Alexandra na siyang nagpangyayari upang magising si Aki at nag-iiyak ng dahil sa gulat. Mabilis na tumawid sa intersection ng sasakyan just a few seconds before the traffic lights turn red. Naiwan na sa kabilang intersection sina Sebastian. Si Marco naman ay pilit na inago ang manibela sa driver na noon ay may suot ng mask. Sabay pa silang napatili ni Yayalin nang sandaling gumewang ang sasakyan. Mabuti na lang at mabilis na nakabawi ang driver. Sa isang mabilis na galaw, may kinuhang driver sa kanyang bulsa at tinurok ito sa leeg ni Marco na naging sanhi na kanyang pagkawala ng malay sa ilang segundo. Hayop ka! Hayop ka! Sigaw naman ni Yayalin. Pilit na inabot ang driver mula sa backseat subalit kaagad na napuno ng puti at nakakahilong usok ang sasakyan na nagmula sa kung saan. At bago pa man maisip ni Alexandra ang manlaban, tuloy na siyang nawala ng malay. Matagal pa kaya sila? Alanganin tanong ni Victor kay Skyler na siyang kasama niya naghihintay sa isang private port na may ilang oras din ang layo mula sa syudad. Hinihintay nila doon ang pagdating ng kontak ni Skyler na siyang trumabaho sa pinapagawa ng boss sa kanila. Nang tanungin siya ni Gilbert kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para sa boss. Totoo ang sinabi niyang susuportahan niya ito hanggang sa dulo. Subalit na sabihin ni Gilbert sa kanyang plano nito, aaminin niya nagkaroon siya ng mga agam-agam. May pamilya na siya, kapapanganak pa lang ng kanyang asawa. Worst case scenario, he could end up in jail or worse. Muling nagpunas ng pawis sa noo si Victor. Hindi lang padarang binabangga nila kundi isang buong bundok na hindi kailanman matitinag. Sigurado ka ba talaga sa kontak mo? Tanong ulit ni Victor kay Skyler na paninantingin sa cellphone. Sigurado ako. Sagot naman ni Skyler. Hindi naalis ang tingin sa cellphone nito. Hindi lang basta-basta bodyguard yung kontak ko. He works on classified operations sanctioned by an international intelligence organization. Kumarap si Victor, nangunot noo. Agent? Agent yung kontak mo? Sort of, ani Skyler, nagangat ng tingin sa kausap bago sinuksok ang kanyang cellphone sa bulsa. You would never understand even if I tell you, Victor. Pati ako, hindi ko rin naintindihan ng iba.
Basta ang isipin mo na lang sanay sa trabahong kailangan natin ng kontak at hindi siya kailanman pumalya. Humugot ng malalim na hininga si Victor. Magsasalita na sana siya ulit subalit nakarinig siya ng paparating na sasakyan. That's probably him, ani Skyler. Ilang sandali pa, marahas na huminto ang sasakyan sa kanilang harapan. Agad na bumaba doon ng isang lalaking nakasuot ng mask. Sa kulay pa lang ng buhok nito, halatang may dugo itong banyaga. Agad itong initsa ang susi kay Skyler na mabilis namang sinalo ng huli. Akala ko may nangyari na. Akala ko hindi ka na makakarating. Natawa ang lalaki. Pwede ba naman yun? It's an easy-peasy job. Para lang ako nagkakape sa umaga. Chill, sabi ng lalaki. Bago nagpatanggal ng mask at bumaling kay Victor. Are you the boss? Mabilis na umiling si Victor. Siya ang assistant ng boss namin. Sabat naman ni Skyler. Tumangutango ang lalaki bago. Nasaan yung motor ko? Nandun sa likod ng puno, gaya ng bilin mo, ani Victor. Tinuro isang malagong puno sa hindi kalayuan. Ayos, I'll be on my way then, anang lalaki. Nagsimula na maglakad. Sandali, Jax, habol ni Skyler sa lalaki. Sigurado kang hindi ka nasundan? 100%. Kaya nga ako nag-request na isa pang sasakyan para hindi nila matrace yung ginamit ko papunta dito. Yung isang lalaki pala't matandang babae, iniwan ko doon sa sasakyan ng hotel. Yang mag-ina lang ang dinala ko dito. Mag-ina? Sinama mo kinuha anak ni Mama Alexandra? Bulalas ni Victor, lalong binalot ng kabang dibdib. Oo, kawawa yung bata eh, mukhang may sakit. Bakit? Yung nanay lang bang kailangan? Napatampal na ng noo si Victor. Hindi na alam ko paano susolusyonan ng sitwasyon. Sige na, umalis ka na. Itatransfer na ngayon ni Skyler sa account mong bayad ng serbisyo mo. Ngumising lalaki, maliit pang sumaludo kay Victor bago naglakad palayo. Naiiling naman na sinilip ni Victor ang bulto ni Alexandra at ng anak nito sa loob ng sasakyan. Mahimbing ang tulog ng dalawa, lalo ng bata na nakakaparin at bag. Paanong bata? Saan natin ilalagay? Hindi na naituloy pa ni Skyler ang sanay sasabihin ng tumunog ang cellphone ni Victor. Nagmamadaling hinugot ng assistant ang cellphone sa bulsa nito na kaagad ng mutla nang makitang si Gilbert ang tumatawag. Agad na nagangat ng ulo si Victor, hinain ng tingin ng yate na nakadaong sa hindi kalayuan. Naroon ang boss, nakatayo sa may deck, sinenyasan siya sagutin ang tawag nito. Sandali pang nag-alinlangan si Victor, subalit sa huli sinagot din ang tawag ng boss. Victor, nandyan na ba si Alexandra? Ani Gilbert, urgency in his voice. Nandito na po sir, kaso may aberya. Si Victor na alanganin tinig. Anong aberya? Sumulyap na muna si Victor kay Skyler bago sumagot. Hindi lang po si Ma'am Alexandra ang kinuha ng kontak ni Skyler. Sinama po yung bata. Agad na estatwa si Gilbert sa narinig. Una niyang binalak na sila na lang ni Alexandra sa liblib na isla na pag-aari niya. Ngunit ang pagkakaroon ng isang bata sa paligid ay siyak na magbabago sa takbo ng mga bagay. Isang bata na resulta ng pakikipagrelasyon ni Alexandra sa ibang lalaki. Sir, iiwan niyo po bang bata? Tanong ni Victor ng sandaling matahimik ang boss. Sandaling nag-isip si Gilbert bago, bring them both here. Aniya sa matigas na tinig. Nagkamalay si Alexandra nakahiga sa isang malambot na kama, masakit ang buo niyang katawan. Pakaramdam niya tila siya nabubuga yung kagigising niya lang. Nang magmulat ang dalaga, bumungot sa kanyang isang hindi pamilyar na lugar. She was surrounded by an unfamiliar luxury inside something that sways. Pinilit bumangon ni Alexandra mula sa pagkakahiga. Agad siyang inatake ng hilo na makaramdam siya ng bahagyang pag-uga. Sa naguguluhang wisyo, pinilit niyang tumayo, noon niya nasilip sa bintanang madilim na dagat ang nakapalibot sa kanya. She's inside some ship or a boat. Agad na tinambol ang kabang dibdib ng dalaga, pilit na inalala kung paano siya humantong sa lugar na yon. Naalala niyang pag-alis ng hotel, sakay sa kotse na inalok ng hotel. Naalala rin niyang pagbilis ng pagpapatakbo ng driver ng sasakyan at ang pakipag-agawan ni Marco sa Manibela. And then, napasinghap si Alexandra, the white smoke that knocked her out. Oh God, they were kidnapped. Agad na pinagala ni Alexandra ang tingin sa loob ng silid. She cannot find Aki. She cannot find her son. Sa tarantang isip ikagad na tinungo ni Alexandra ang pinto ng cabin. To her relief, the knob turned and open. Hinila ito ng malapad sa abot ng kanyang makakaya, humakbang palabas doon sa pag-asang mahanap ang kanyang anak sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Subalit hindi pa man siya nakakalayo sa pinanggalingang silid nang salubungin siya ng pamilyar na bulto ni Gilbert sa maliit na hallway patungo sa upper deck. Ikaw? Ani Alexandra, pabulong, hindi maintindihan ang mga nangyayari. Yes, Alexandra, it's your husband. Mula ngayon hindi mo na ako matatakasan pa. Naglakad palapit si Gilbert sa nahintakutan pa rin si Alexandra. Different thoughts were running inside her head at hindi niya alam kung anong uunahin. Wala sa sariling napatras ng dalaga at pilit na nilalagyan na distansyang pagitan nila ni Gilbert. Hindi niya kayang maging malapit sa kanya ngayon. Mas madadagdagan lang ang pagkalito niya at hindi niya maaring payagan ang kanyang lohika na magulo ngayon. Kinidnap siya ni Gilbert for Pete's sake.
Huwag kang lalapit. Don't you ever dare come near me or I swear. Humalakak si Gilbert, sarkastiko. And what you can possibly do here, Alexandra? We're in the middle of the sea. No one will come and help you. Ani Gilbert, huminto sa mismong harapan ni Alexandra bago makahulugang sinuyod ang kabuuan ng asawa. You gave Carpio a son. It's time you give me mine. Dugtong pa ng binata. Nagtatagis ang mga bagang. He meant every word he said. Nang planuhin niyang bagay na yon ay wala na siyang ibang inisip kung hindi ang mabawi si Alexandra kay Sebastian. Pagkatapos ng lahat ng iyon at kung may parusa ulit na naghihintay sa kanya, ni Katiting ay wala siyang pagsisisihan. Asawa niya si Alexandra. Binabawi lang niya ang dating kanya. Napakurap si Alexandra. Umalo ng kaba sa dibdib ng maalalang anak. Nasaan ang anak ko Gilbert? Anang dalaga sa garalgal na tinig. He's somewhere inside the boat, sleeping. Direktang sagot ni Gilbert. Seryoso? Sleeping? How long have you been keeping us here? 2-3 hours? Huwag kang mag-alala, malapit na tayo sa destinasyon natin. Paliwanag ng binata, kung sa ibang pagkakataon baka nagplano na si Alexandra na maaari niyang gawin sa oras na makarating sila sa kanilang destinasyon. Subalit wala doon ang isip ni Alexandra, okupado ng anak ang isip ng dalaga. She needs to make sure her son is doing okay. Hindi basta-basta ang kondisyon nito at hindi siya mapapanatag hanggat hindi nakikitang nasa maayos na lagay si Aki. Please Gilbert, dalhin mo ko sa anak ko. Nakikiusap ako. He needs me. He is sick. Ani Alexandra sa basag na tinig. Subalit nagmatigas si Gilbert. No, you can see your son after we talk. Tuluyan na napaluha si Alexandra. Tuluyan na nilunod ng kabang dibdib. Hindi mo ko naintindihan Gilbert. My son could die. Kamuhian mo ko, parusahan mo ko, gawin mo lahat ng gusto mo, titiisin ko lahat ng yan. Basta dalhin mo lang ako sa anak ko ngayon. Please, maawa ka Gilbert. Dere-derechong pakiusap ng dalaga sa pagitan ng paghikbi. Agad namang bumigat ang dibdib ni Gilbert sa pakiusap ng asawa. Sabay na naramdaman ng galit at pag-alinlangan, and he is not that heartless. Alexandra is a mother now, at kahit na hanggang ngayon ay kine-question pa rin ng binatang sarili kung bakit niya pinayagang sumama sa kanilang anak ni Alexandra kay Sebastian. Alam niya kapag patuloy niyang pinagkait sa asawang anak nito, hindi na niya ito mapapaamo kahit kailan. Sasagot na sana si Gilbert nang biglang bumukas ang pinto ng isa pang kwarto doon. Nagmamadaling lumabas mula doon si Victor, bakas ang pagkataranta sa muka. May tumutunog po sa katawan ng bata, ma'am. Alanganing sabi ng lalaki. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Alexandra, tinakbong silid kung saan galing si Victor. Doon niya nakita si Aki, nakahiga sa kama, suot-suot pa rin ang bag at cap nito. Otomatikong tinakbo ng dalaga ang kamat inalislis ang damit ni Aki. Tumutunog ang automatic glucose monitor na nakakabit sa tiyan nito. Ibig sabihin mababang sugar level ng anak. Kailangan niya bigyan ito ng insulin kung hindi. Kung hindi, napahikbi na si Alexandra, lihim na ipiniling ang ulo. She needs to focus if she wants to save her son. Nagmamadali niyang kinalagang bag nito at nilabas sa mga nakareserba nitong gamot na naroroon. Her hands were trembling as she picked up the syringe already loaded with insulin. Sa may pinto'y tahimik na nakamata si Gilbert kasama si Victor. Hindi pa man inilulunod ng kanyang konsensya si Gilbert. Alexandra's son is indeed sick. How could he? Naihilamos ng binatang kamay sa kanyang mukha. Shit, what stupid thing did he do again? Ma'am, kailangan po niyo ng tulong. Pukaw na tanong ni Victor na makitang panginginig ni Alexandra. Mabilis na bumaling si Alexandra sa may pinto. Get out! Get out the two of you! Lalo ka na Gilbert! Hindi kita mapapatawad kailanman kapag may nangyaring masama sa anak ko. Ani Alexandra. Bago muling nag-concentrate, nang marinig ng dalagang marahang pag-click ng pinto, huminga siya ng malalim at tinurok sa tumutunog na device ang gamot ng anak. Alexandra held her breath and waited for the gadget to stop beeping. And when it did, parang lantanggulin na pasandal sa headboard si Alexandra. Hindi yan ang unang pagkakataong nagkaganon si Aki. Sa Italy ay madalas din magkaganon ng anak, but she had all the help she can get there. At ngayon nag-iisa siya at hindi kaaya ang iyang sitwasyong kagagawa ng ama ng kanyang anak. Ama ng kanyang anak. Muling napatuwid ng likod si Alexandra, agad na tinakasan ng lakas dahil sa naisip bago bumaling kay Aki. Her son resembles Gilbert so much na kahit sa isang tingin ay maaring malaman ng sinumang nakakilala sa kanila na si Gilbert ang ama ng anak. Oh my God! Wala sa sariling usal ni Alexandra at bago pa man tuluyang mapahagulhol si Alexandra sa kalituhan, narinig niyang pagtawag ni Aki sa kanya. Mommy? Anang anak, marahang nagmulat ng mata, mabilis na nagpunas ng luha si Alexandra bago hinarap ang kanyang anak. Ayaw niyang takutin si Aki sa pag-iyak niya. Yes, Mio Sol. Anang dalaga, tinanggal ang cap ng anak bago hinaplos ang buhok nito. Where are we, Mommy? Ani Aki sa paos na tinig bago nag-inat, kumurap si Alexandra. Mabilis na hinamig ang sarili.
We are going to have a vacation, right? We are going to have a vacation. Just the two of us. Umpo na si Aki sa kama, kinusot ang isang mata. Why only us? Because I want to teach you mommy's secret on painting. Right? That's it. You don't want other people to find out about mommy's secret, don't you? Umiling si Aki. So you are ready to know mommy's secret technique on painting? Aki instantly beamed at her. Yes, yes. Will you be a good boy? Yes, mommy, I promise. Pilit nang umiti si Alexandra. Okay, I'll tell you in the morning. Anang dalagang nagmamadaling nilak ang pinto ng silid. Nalusutan na niyang pagtatanong ni Aki. The least thing she needs at the moment is Gilbert coming to the room with more questions showed he see her son's face. Aren't you hungry? What about some snacks? Ani Alexandra. Pinulot ang biskwit at juice na nasa bag ng anak. Agad na tumungo si Aki at habang tinutulungan ni Alexandra kumain ng anak, bumubuo na siya ng plano kung paano niya matatakasan si Gilbert. Anong gagawin ni Alexandra ngayong hawak siya ni Gilbert? Malaman na kaya ni Gilbert na anak nila Alexandra si Aki. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.